Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Isang dating inhinyero ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Bulacan, si Henry Alcantara, lumantad upang ibunyag ang malawakang katiwalian sa mga proyektong pinondohan ng pamahalaan. Sa isang sinumpang salaysay na isinumite sa Senate Blue Ribbon Committee, inilahad ni Alcantara ang di umano'y sistematikong pamumudmud ng mga pondo kapalit ng porsyento para sa mga tinaguriang proponent o mga opisyal na nasa likod ng mga proyekto. Ayon kay Alcantara, nagsimula ang lahat nang makilala niya si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo noong siya ay naitalagang District Engineer sa Bulacan noong 2019 sa ilalim ng pamumuno noon ni DPWH Secretary Mark Villar. Mula taong 2022, nagsimulang ipasa ni Bernardo ang mga pondo ng proyekto sa opisina ni Alcantara kung saan 25% na kabuuang halaga ng mga proyekto ay inilalaan umano sa mga proponent. Ang perang ito ay karaniwang inihahatid ni Alcantara o ng kanyang driver sa mga itinalagang lokasyon. Noong 2022, umabot sa 350 million pesos ang halaga ng mga proyektong pinamahalaan sa ilalim ng nasabing skema at lalo pa itong lumaki sa 710 million pesos noong 2023. 450 million pesos mula sa National Expenditure Program o NEP at 260 million pesos mula sa General Appropriations Act o GAA. Noong 2024, lumobo ito sa 3.3 billion pesos at umabot naman sa 2.55 billion ang nailaan noong 2025. Sa bawat taon, hindi bumababa sa 25% ang kinukuhang bahagi ng mga proponent mula sa pondo. Ibinunyag din ni Alcantara na ang mga perang ito ay kadalasang iniaabot sa mga discrete na lokasyon gaya ng parking lot ng Diamond Hotel at Shangri-La Hotel sa Taguig. Ayon sa kanya, bahagi ng pondo para sa mga proyekto kabilang ng mga flood control structures sa Bulacan. Ayon sa kanya, bahagi ng pondo para sa mga proyekto kabilang ng mga flood control structures sa Bulacan ay iniutos ni Bernardo na gamitin umano para sa kampanya ni dating Senador Bong Revilla noong halalan ng 2025. Bagamat hindi personal na nakilala ni Alcantara si Revilla, malinaw umano ang utos ni Bernardo. Kabilang sa mga pangalan ng mambabatas na tinukoy ni Alcantara bilang mga sangkot sa katiwalian ay sina Senador Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva, dating Senador Bong Revilla, ako Bicol Representative Saldi Cu, at dating Caloocan Representative Mitch Kahayon Uy. Ayon sa kanya, karaniwan ng kickback na 25 hanggang 30% mula sa mga pondong nakalaan sa bawat proyekto. Noong 2024, sinabi ni Alcantara na ipinasa niya kay Bernardo ang listahan ng mga proyekto para kay Estrada na may kabuuang halagang 355 million pesos. Ngunit muli, walang direktang transaksyon sa senador. Kaugnay naman kay Villanueva, sinabi niyang noong 2022 ay humiling ito ng 1.5 billion pesos na halaga ng multipurpose building, ngunit 600 million pesos lamang ang naaprubahan. Dahil dito, inutusan umano si Alcantara na i-redirect ang pondo patungo sa mga proyekto ng flood control. Ang katumbas na 25% o 150 million pesos ay inihatid sa isang rest house sa Bukawi, Bulacan at iniabot kay Peng na umunoy tao ni Senador Villanueva. Ayon kay Alcantara, hindi alam ni Villanueva na ang pondo ay mula sa flood control program. Si Representative Zaldi Cu naman ay umano'y nakatanggap ng bahagi mula sa 426 na proyektong ipinasok sa national budget mula 2022 hanggang 2025 na may kabuuang halagang 35.24 billion pesos. Ipinahayag ni Alcantara na noong 2022 ay 20% ng bawat proyekto ang hinihingi ni Cu at ito'y tumaas sa 25% sa mga sumunod na taon. Ang mga bayad ay inihatid umano sa mga lugar gaya ng parking lot ng mga hotel o mismo sa tahanan ni Cu sa Pasig sa pamamagitan ng mga taong tinukoy bilang alias Paul at alias Mark. Ayon pa sa kanyang testimonya, si dating Caloocan Representative Mitch Kahayon Uy ay nagpasok ng 411 million pesos na halaga ng proyekto sa budget noong 2022. Ang napagkasundoang kickback ay 10% at ito ay personal na inabot ni Alcantara sa isang restaurant sa Commonwealth Avenue sa Quezon City.
Isinalarawan din ni Alcantara ang sistematikong pagproseso ng mga pondo. Mayroong advance payments na 5% hanggang 50% depende kung ang proyekto ay bahagi ng NEP, GAA o Bicameral Conference insertions. Pagkatapos ng opisyal na paglalabas ng pondo mula sa GAA, tuluyang binabayaran ang natitirang bahagi na proponents' share. Noong 2024, umabot sa 2.85 billion pesos ang ipinasok sa opisina ni Alcantara mula sa unprogrammed appropriations. Ayon sa kanya, sa mga flood control projects ay tumataas na sa 30% ang bahagi ng proponent habang nananatiling 25% sa ibang uri ng proyekto. Inilahad din niya na karamihan ng perang ito ay ipinapasa sa pamamagitan ng kanyang driver at inihahatid kay Bernardo. Minsan din umanong ginagamit ang Viber na may disappearing messages upang mapanatili ang sekreto ng usapan. Sa kanyang pagbubunyag, iginiit ni Alcantara na siya ay naghahangad na mapasailalim sa Witness Protection Program ng pamahalaan, bunsod ng kanyang pangamba para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Inaasahang haharap si Bernardo sa susunod na pagdinig ng Senado ayon kay Senador Panfilo Lacson. Ang mga paratang na ito ay mariing itinanggi ng mga mambabatas na pinangalanan sa salaysay ni Alcantara. Subalit ang lawak at detalye ng kanyang mga ibinunyag ay muling nagpapakita ng lumalalang isyu ng katiwalian sa paggamit ng pondo ng bayan, partikular sa sektor ng infrastruktura na dapat sana'y naglilingkod sa kapakanan ng mamamayan. Isa rin yun sa mga tinutukoy ni Alcantara ay si dating Senador Bong Revilla na umunoy pinaglaanan ng 300 million pesos na proyekto mula sa GAA noong 2024 bilang suporta sa kanyang pagtakbo muli sa Senado noong 2025. Ang halagang ito ay iniutos umanong i-channel ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na siya ring umanong tagapamagitan ng mga transaksyon. Ayon kay Alcantara, bagmat wala siyang direktang ugnayan kay Revilla, malinaw umanong sinabi ni Bernardo na ang proyekto ay para sa senador. Sa pagnanais na makatulong sa kandidatura ni Revilla, itinaas pa umano ni Alcantara sa 30% ang bahagi ng proponent mula sa proyekto, higit sa karaniwang 25%. Ang mga pera hindi inihahatid sa mga tagong lokasyon. Isa ito sa maraming insidente ng di umano'y sistematikong katiwalian kung saan ginagamit ang pondo ng bayan para sa pansariling kapakanan ng mga makapangyarihang opisyal. Sa kabila ng bigat ng paratang, nananatiling tahimik si Revilla at wala pang opisyal na pahayag mula sa kanya ukol sa issue. Sa gitna ng pag-usad ng investigasyon ng Senado, hinihintay pa ang pagharap ni Bernardo upang kumpirmahin o pabulaanan ang mga akusasyon. Samantala, nananatiling palaisipan sa publiko kung hanggang saan aabot ang investigasyon at kung may tunay na pananagutan bang mangyayari sa likod ng mga proyektong dapat sanay para sa kapakanan ng mamamayan. Si Ramon Bong Revilla Jr. ay isang kilalang personalidad sa larangan ng politika at aliwan o entertainment sa Pilipinas bago pumasok sa politika. Siya isang matagumpay na aktor, anak ng dating senador na si Ramon Revilla Sr. at bahagi ng makapangyarihang political clan sa Cavite. Unang nahalal si Revilla bilang vice-gobernador ng Cavite noong 1995, naging gobernador mula 1998 hanggang 2001 at pagkatapos ay nanalo bilang senador noong 2004 at muling nakabalik sa Senado noong 2019 matapos ang ilang taon ng pagliban dulot ng mga isyong legal. Hindi may kakailanang ang pangalan ni Bong Revilla ay palaging iniugnay sa kontrobersiya. Isa siya sa mga pangunahing personalidad na nasangkot sa tinaguriang pork barrel scam o PDAF scandal kung saan siya ay kinasuhan ng plunder at graft noong 2014. Gayunman, siya ay napawalang sala ng Sandigang Bayan noong 2018 at 2021, bagay na hindi tinanggap ng ilang sektor ng lipunan. Matapos ang pagkakawalang sala, patuloy pa ring sinisingil si Revilla ng publiko, lalo na sa issue ng hindi pa umano nababayarang 124.5 milyon na civil liability. Isang bagay na meron niyang tinutulan at itinuturing ng bahagi ng fake news laban sa kanya. Ngayon, kasalukuyan na naman siyang nasasangkot sa isang skandalong may kinalaman sa di umano'y illegal na alokasyon ng mga proyekto mula sa DPWH. Sa kaso namang ito, gaya ng dati, idiniin ni Alcantara na hindi niya personal na nakadaupang palad si Revilla, ngunit ang mga pondo ay niyugnay umano sa senador. Matapos ang pagkatalo niya sa 2025 senatorial elections, aktibo si Revilla sa paglilinis ng kanyang pangalan laban sa mga alegasyong itinuri niyang paninira. Kabilang sa kanyang kasalukuyang pinagkakaabalahan ay ang paghahain ng kaso laban sa mga taong nagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa kanya sa social media. Pinapalaganap niya ang paniniwalang ang fake news ang naging pangunahing dahilan ng kanyang pagkatalo. Maliban dito, aktibo rin ang kanyang pamilya sa larangan ng politika. Ang kanyang asawang si Lani Mercado ay kinatawan ng Cavite habang ang anak niyang si Jolo Revilla ay isa ring mambabatas. Sa kabila ng mga kontrobersiya, hindi pa rin nawawala sa eksena si Bong Revilla at patuloy na sinusubaybayan ang kanyang susunod na hakbang, sa politika man o sa kanyang personal na laban para sa reputasyon.